Lukas Kabanata 11. 1 At siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. 2. At narito, isang lalaki na tinatawag sa pangalang Zakeo. At siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. 3. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. At hindi mangyari, dahil sa maraming tao, sapagkat siya'y pandak. 4. At tumakbo siya sa unahan, at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya, sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. 5. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala, at sinabi sa kaniya, Zakeo, magmadali ka, at bumaba ka, sapagkat ngayoy kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. 6. At siya'y nagmadali, at bumaba, at tinanggap siyang may tuwa. 7. At nang makita nila ito, ay nangagbulong-bulungan silang lahat, na nangagsasabi, siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. 8. At si Zakeo ay nagtindig, at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat. Ngayon at sinabi sa kaniya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Tapan sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Hala ba? At samantalang pinakikinggan nila ang mga bagay na ito, ay dinugtungan niya at sinalita ang isang talinghaga, sapagkat siya'y malapit na sa Jerusalem, at sapagkat kanilang inakala na pagdakay mahahayag ang kaharian ng Diyos. 12. Sinabi nga niya, isang mahal na tao ay naparoon sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian na ukol sa kaniyang sarili at magbalik. 13. At tinawag niya ang 10 sa kaniyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina at sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. 14. Datapwat kinapupuotan siya ng kaniyang mga mamamayan at ipinahabol siya sa isang sugo na nagsasabi, ayaw kami na ang taong ito'y maghari pa sa amin. Himbasin at nangyari, na nang siya'y muling magbalik, nang matanggap na ang kaharian, ay ipinatawag niya sa kaniyang harapan ang mga aliping yaon, na binigyan niya ng salapi, upang maalaman niya kung gaano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. 16. At dumating sa harapan niya ang una, na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 10 mina pa. 17. At sinabi niya sa kanya, mabuting gawa, ikaw na mabuting alipin. Sapagkat nagtapat ka sa kakaunti, magkaroon ka ng kapamahalaan sa 10 bayan. 18. At dumating ang ikalawa, na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 5 mina. 19. At sinabi niya sa kanya, magkaroon ka naman ng kapamahalaan sa 5 bayan. 20. At dumating ang iba pa, na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina, na aking itinago sa isang panyo. 21. Dahil sa ako'y natakot sa iyo, sapagkat ikaw ay taong mabagsik, kinukuha mo ang hindi mo inilagay, at ginagapas mo ang hindi mo inihasik. 22. Sinabi niya sa kaniya, sa sariling bibig mo kita hinahatulan, ikaw na masamang alipin. Nalalaman mo na ako'y taong mabagsik, na kumukuha ng hindi ko inilagay at gumagapas ng hindi ko inihasik. 23. Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang salapi ko sa bangko, at nang sa aking pagbalik ay mahingi ko yaon pati ng tinubo? 24. At sinabi niya sa mga nahaharap, alisin ninyo sa kaniya ang mina, at ibigay ninyo sa may 10 mina. 25. At sinabi nila sa kaniya, Panginoon, siya'y mayroong 10 mina. 26. Sinasabi ko sa inyo na bibigyan ng bawat mayroon, datapuat ang wala, pati ng nasa kaniya ay aalisin sa kaniya. 27. Datapuat itong aking mga kaaway, na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito, at patayin ninyo sila sa harapan ko. 28. At nang masabi niyang gayon, ay nagpatuloy siya sa unahan, na umahon sa Jerusalem. 29. At nangyari, na nang siya'y malapit na sa Betfage at Betania, sa bundok na tinatawag na Olivo, ay sinugo niya ang 2 sa kaniyang mga alagad, 30, na sinasabi, magsiyaon kayo sa inyong lakad sa katapat na nayon. Sa pagpasok ninyo roon, ay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na batang asno na hindi pa nasasakyan ng sino mang tao. Kalagin ninyo siya
at dalhin ninyo siya rito. 31. At kung may sinumang tumanong sa inyo, bakit ninyo kinakalag iyan? Ganito ang inyong sasabihin, kinakailangan siya ng Panginoon. 32. At nagsipa roon ang mga sugo at nasumpungan ng ayon sa sinabi niya sa kanila. 33. At nang kinakalag nila ang batang asno, ay sinabi sa kanila ng mga mayari niyaon, bakit kinakalag ninyo ang batang asno? 34. At sinabi nila, kinakailangan siya ng Panginoon. 35. At dinala nila siya kay Jesus, at inilagay nila ang kanilang mga damit sa ibabaw ng batang asno, at isinakay nila si Jesus sa ibabaw noon. 36. At samantalang siya'y lumalakad, ay inilalatag nila ang kanilang mga damit sa daan. 37. At nang nalalapit siya sa libis ng bundok ng mga olivo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nangagpasimulang mangagkatuwa at mangagpuri sa Diyos ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang mga kita. Turn to na sinasabi, mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kataas-taasan. 39. At ilan sa mga Fariseo na mula sa karamihan ay nangagsabi sa kaniya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. 40. At sumagot siya at nagsabi, sinasabi ko sa inyo na kung hindi mangagsiimik ang mga ito, ang mga batoy sisigaw. 41. At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan at ito'y kaniyang tinangisan. 42. Na sinasabi, kung sa araw na ito ay nakilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan, datapuat ngayoy pawang nangatatago sa iyong mga mata. 43. Sapagkat darating sa iyo ang mga araw, nababakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo at kukubkubin ka at gigipitin ka sa magkabi-kabila. 44. At ilulugso ka sa lupa, at ang mga anak mo na nasa loob mo. At sa iyo'y hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw. 45. At pumasok siya sa templo, at pinasimulang itaboy sa labas ang mga nangagbibili. 46. Na sinasabi sa kanila, nasusulat nga, at ang aking bahay ay magiging bahay panalanginan. Datapuat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. 47. At nagtuturo siya araw-araw sa templo. Datapuat ang mga pangulong saserdote at ang mga eskriba at ang mga taong pangunahin sa bayan ay nangagsisikap na siya'y patayin. 48. At di nila masumpungan kung ano ang kanilang magagawa, sapagkat natitigilan ang buong bayan sa pakikinig sa kaniya. Lukas Kabanata 20. 1. At nangyari, sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo at ipinangangaral ang ebanghelyo, na nagsilapit sa kaniya ang mga saserdote at ang mga eskriba, pati ng matatanda. At sila'y nangagsalita na nangagsasabi sa kaniya, sabihin mo sa amin, sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? O sino ang nagbigay sa iyo ng kapamahalaang ito? Nagsita, at siya'y sumagot at sinabi sa kanila, tatanungin ko naman kayo ng isang tanong at sabihin ninyo sa akin, kwarto ang bautismo ni Juan ay mula baga sa langit o sa mga tao? At sila'y nangagkatuwiranan na nangagsasabi, kung sabihin natin mula sa langit, ay sasabihin niya, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Datapuat kung sabihin natin mula sa mga tao, ay babatuhin tayo ng buong bayan sapagkat sila'y nanganiniwala na si Juan ay propeta. 7. At sila'y nagsisagot na hindi nila nalalaman kung saan mula. 8. At sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. 9. At siya'y nagpasimulang magsabi sa bayan ng talinghagang ito. Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan at ipinagkatiwala sa mga magsasaka at napasa ibang lupain na mahabang panahon. Kutsin. At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang siya'y bigyan ng bunga ng ubas. Datapuat hinampas siya ng mga magsasaka at pinauwing walang dala. 11. At nagsugo pa siya ng ibang alipin at ito na may kanilang hinampas at inalimura at pinauwing walang dala. 12. At nagsugo pa siya ng ikatlo at kanila ring sinugatan ito at pinalayas. 13. At sinabi ng Panginoon ng ubasan,
Anong gagawin ko? Aking susuguin ang minamahal kong anak, marahil siya'y igagalang nila. Pin Martin datapuat nang makita siya ng mga magsasaka, ay nangagsang usapan sila, na sinasabi, ito ang tagapagmana, atin siyang patayin upang ang mana ay maging atin. 15. At itinaboy nila siya sa ubasan, at pinatay siya. Ano nga kaya ang gagawin sa kanila ng Panginoon ng ubasan? 16. Paroroon siya, at pupuksain niya ang mga magsasakang ito, at ibibigay ang ubasan sa mga iba. At nang marinig nila ito ay sinabi nila, huwag nawang mangyari. 17. Datapuwat kaniyang tinitigan sila, at sinabi, ano nga baga ito na nasusulat, ang batong itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali? Ay siya ring ginawang pangulo sa panulok? 118. Ang bawat mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog. Datapuat sinumang kaniyang malagpakan ay kaniyang pangangalating gaya ng alabok. 19. At pinagsisikapan siyang hulihin sa oras ding yaon ng mga eskriba at ng mga pangulong saserdote. At sila'y nangatatakot sa bayan, sapagkat nahalata nila na sinabi niya ang talinghagang ito laban sa kanila. 20. At siya'y inaabangan nila, at sila'y nangagsugo ng mga tiktik na nangagpakunwaring mga matuwid upang siya'y mahuli sa kaniyang salita, na siya'y maibigay sa pamiminuno at sa kapamahalaan ng gobernador. 21. At kanilang tinanong siya na sinasabi, Guro, nalalaman namin na ikaw ay nagsasabi at nagtuturo ng matuwid, at wala kang itinatanging tao, kundi itinuturo mo ang katotohanan ng daan ng Diyos. Tindo matuwid bagang kami ay bumuwis kay Caesar o hindi? 23. Datapuat na pagkilala niya ang kanilang lalang at sinabi sa kanila, 24. Pagpakitaan ninyo ako ng isang denaryo. Kanino ang larawan at ang nasusulat dito? At sinabi nila kay Cesar. 25. At sinabi niya sa kanila, kung gayoy ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at ang sa Diyos ang sa Diyos. 26. At sila'y hindi nakahuli sa kaniyang mga pananalita sa harap ng bayan, at sila'y nanganggilalas sa kaniyang sagot, at hindi nangagsiimik. 27. At may lumapit sa kaniyang ilan sa mga Saduseyo, na nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli. Nawin, to, at kanilang itinanong sa kaniya na sinasabi, Guro, isinulat sa amin ni Moises, na kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay, na may asawa at siya'y walang anak, ay kunin ng kaniyang kapatid ang asawa at bigyang anak ang kaniyang kapatid. Top to 9. Mayroon ngang 7 lalaking magkakapatid, at nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. 30 at ang pangalawa, 31. At ang pangatlo'y nag-asawa sa bao, at gayon din ang 7 naman ay hindi nagiwan ng mga anak at nangamatay. 32 pagkatapos ay namatay naman ang babae. 33 sa pagkabuhay na magulinga, kanino sa kanila magiging asawa kaya ang babaeng yaon, sapagkat siya ay naging asawa ng 7. 34. At sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisipag-asawa ang mga anak ng sanglibutang ito at pinapag-aasawa. Datapuat ang mga inaaring karapat-dapat magkamit ng sanlibutang yaon at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay ay hindi mga gaasawa ni papag-aasawahin. 30 sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa, sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel, at sila'y mga anak ng Diyos, palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na maguli. 37 datapuat tungkol sa pagbabangon ng mga patay, ay ipinakilala rin naman ni Moises sa mababang punong kahoy, nang tinawag niya ang Panginoon na Diyos ni Abraham, at Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. 38 siya nga'y hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, sapagkat nangabubuhay sa kaniya ang lahat. 39. At pagsagot ng ilan sa mga eskriba ay nangagsabi, Guro, mabuti ang pagkasabi mo. 40 sapagkat hindi na nga sila nangahas tumanong pa sa kaniya ng anumang tanong. 41. At kaniyang sinabi sa kanila, paanong sinasabi nila na ang Kristo ay anak ni David? 42. Sapagkat si David din ang nagsasabi sa aklat ng mga awit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan. 43. Hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tuntungan ng iyong mga paa. 44. Dahil dito tinatawag siyang Panginoon ni David. At paanong siya'y anak niya? 45. At sinabi niya sa kaniyang mga alagad na naririnig ng buong bayan. 46. Mangagingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahahabang damit
At iniibig nila ang sila'y pagpugayan sa mga pamilihan, at ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pangulong dako sa mga pigingan, o War 87, na sinasakmal nila ang mga bahay ng mga babaeng bao. At sa pagpakunwaring banal ay nanalangin ng mahaba, ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan.